Ang mga Davis ay dapat ibalik agad ang aking bigay kaya na 10 milyong piso kaagad. Magkano? 10 milyong piso. Mahal. Aaminin ko, yung boses ko kanina ay medyo malakas. Ano? Hindi ka ba nababahala na ako ay isang lumpo? Gusto ko talaga ang mga babaeng katulad mo, na parehong makapamilya at hindi gala ng gala. Bukas ng umaga, munisipyo. Hintayin mo ako sa 10:30. Sige, mahal. Mr. Victor Smith, pakilagay naman ang iyong numero ng telepono para kay Miss Davis para makipag-ugnayan kami kung kailangan. Ito ang telepono mo. Ang ganda ng teleponong ito, pwede kang maglaro ng Snake at Tetris dito. Gusto mong maglaro tayo? Kumuha ka ng bagong telepono. Kung wala kang pera, ako ang magbabayad. Chloe, ilipat mo ang pera sa kanya. Ha? Bigyan mo siya ng cash. Si. Heto, Wow, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Chloe, umalis na tayo. Ayusin mo ang iyong mga gamit bukas. Ang mga Davis ang magpapasundo sa iyo. Tandaan mo na dalhin mo pabalik ang aking bigay kaya. Miss Davis, ano ang ibig mong sabihin nito? Ang bigay kaya ay para sa nobyo. Kaya natural na dapat manatili sa kanya. Amhum. Chloe, umalis na tayo. opo. Paalam, mahal. Miss Davis, Miss Davis, hindi ba sabi mo gusto mong kanselahin ang kasunduan? Paano naging ikakasal na bukas? Ginagawa ko lang ang hiling ni Lola. Bukod pa, hindi naman mahalaga kung sino ang pakakasalan ko. Lola ay sobrang excited para ako ay magpakasal. Hindi ko siya dapat ipahiya, di ba? Pero kanina, nang binabati ka ni Ethan, ngiti ka ng ngiti. Isa lang siyang manghuhuthot ng ginto na walang taste. Higit pa rito, 1 segundo tinawag niya ako ng kasuklam-suklam. Sa susunod na segundo, pagkarinig niya sa 10 milyong piso sa bigay kaya, agad-agad gusto niyang tawagin ako ng mahal. Miss Davis, nagdudugo ka ulit. Tatawag ako sa Dr. Miller at sa iba agad-agad. Wag? Napakarami na ng beses na pumunta sila. Kailan pa ito nakatulong? Sayang lang, ang banal na doktor ay walang permanenteng address. 3 buwan na ang nakalipas nang naghanap ng gamot ang Mrs. Davis. Nang bumalik kami para hanapin ang banal na doktor, ang lugar ay wala na. Ang banal na doktor ay walang permanenteng address. Napakaraming tao ay walang nakuha. Narinig ko ang banal na doktor ay may apprentice. Nagsimula siyang mag-aral ng medisina sa edad 6. Natapos ang training niya sa edad 9 at sa edad 13. Nakapagligtas na ng napakaraming buhay. Kilala siya bilang ang munting banal na doktor. Kung mahahanap natin siya, ang sakit mo ay siguradong gagaling. Anong munting banal na doktor? Isa lang iyang titulo. Bukod pa, hindi rin naman tayo makakapagkita sa kanya. Gagawin natin ang lahat at bahala na ang tadhana. Anak kang walang utang na loob. Halika rito. Ikaw, walang sino man ang nangahas na sumuway sa tatay mo ng ganito. At ikaw ang nagpawala ng 10 milyong piso sa suporta ng mga Davis. Hintayin mo lang, ang Ethan na ito ay patay na. walang utang na loob. Kanina, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para magsalita? Parang talagang kailangan kong turuan ka ng tamang aral. Sa kung ano ang mga patakaran at ano ang mga asal. Ano ang mali sa sinabi ko? Hindi ba eksaktong iyan ang sinasabi ninyong lahat? Tumahimik ka. Walang utang na loob. Papatayin kita. Mahal. Pasensya na. Hindi ko alam na mahina ka ng ganito. Kahit kalahati lang ng lakas ng naglalakad sa ulap. Di ba? Naglalakad sa ulap. Simula ngayon, ipinapahinto ko ang lahat ng bank cards mo. Huwag mong isipin na makukuha mo kahit 1 sentimo mula sa akin. Parang binigay mo ba sa akin kahit isa? Sabihin ko sa iyo, simula ngayon, kung kailangan ko ng pera, ang mahal ko ang magbibigay.
Ganito ba ang itsura ng mga phone ngayon? Ganito na lahat, sobrang laki. At sobrang manipis. Aking mabuting alagad, napakatagal mo sa bundok mahigit 10 taon, kaya siguradong medyo nahuli ka. Pagbaba mo, dapat mag-adjust ka sa modernong lipunan agad-agad. Huwag lang perang iniisip. Dapat mo rin, halimbawa, mag-scroll sa Chatosphere. Chattersphere. Chattersphere. Mga kaibigan sa livestream, kumusta sa lahat? Ako si Lola Davis at pumunta ako sa livestream ngayon para maghanap ng asawa para sa aking granddaughter. Tingnan, ito ang aking granddaughter. Ano ang masasabi mo? Maganda, di ba? Di ba siya ang aking mahal? Bakit naghahanap pa siya ng asawa? 24 na taong gulang siya at punong ehekutibong opisyal ng isang malaking kumpanya. Sa likod ko, iyan ang aming villa. Mayroon kami ng ilang daang villa na ganito. Kapag pumayag kang magpakasal sa pamilya, ang titulo ng ari-arian ay maglalaman ng iyong pangalan at para sa iyong pang-araw-araw na allowance, ito ay 1,000,000 piso. 1,000,000 piso, 1,000,000 piso. Ibig sabihin sa loob lamang ng 20 araw makakabili ako ng kama na bato. Mahal? Saan ko kukunin ang 1,000,000 piso ko ngayon? Sen. Nagsimula ka ng transfer. Wow, Ang galing. Kukuha tayo ng lisensya at magpa-picture bukas. Maghanda ka ng maaga. Magbihis ng maganda. Maghahanda ako para sa pictures. Si. Mahal, salamat sa pagpapaalala. Napakabuti mong tao. Chloe, bakit hindi pa siya narito? Tawagan mo at bilisan siya. Mahal, mahal? Narito ako. Anong suot mo? Ikaw ang nagpaalala sa akin. Kailan ba ako? Tinawagan mo ako kahapon. Sabi mo magpipicture tayo ngayon at sinabihan akong magbihis ng maayos. O, di ba? Pinakamaganda ko. Hoy, kahit si naglalakad sa ulap ay nag-ayos. Mula ngayon, kalimutan mo nang pumili ng sarili mong damit? Chloe, pumunta ka sa kotse. Kunin mo ang ekstrang suit ko. Opo. Miss Davis, Bakit mo ibinibigay ito sa akin? Para sa isang maliit na bagay na ganito, inaasahan mong ako ang gagawa? Mr. Victor Smith. Oh, tayo. Pasok na tayo. Ah, sige. Di ako makakapag-picture ng ganito. Anong problema? Para sa marriage license photo, ang bride at ang nobyo kailangang nasa parehong level. Di ako makakakuha kung nakaupo ang bride. Pwede bang tumayo ka sandali? Mabilis lang to. Kung di tayo makapag-picture, di kanselahin na lang natin ang lahat. Hoy, teka. Kaya natin to. Kumusta ngayon? Oo, ayos na. Muntik na. Muntik ko nang mawala ang aking sugar mama. Ang ginawa mo kanina, Ano naman yon? Ang aking sugar mama. ang lalaking ito, may likas na banal na kapangyarihan. Pwede kayang guro niya ang nagturo sa kanya? Kumpara sa ang banal na doktor, sino ang mas malakas? Kaya, ang skills mo, ang guro mo ang nagturo sa'yo? Siyempre. Oh, tama. Mahal.
Ngayong mag-asawa na tayo, panahon na para dalhin kita para makilala ang guro ko. At sino nga ba talaga ang guro mo? Sino ang guro mo? Ang pangalan ng aking guro ay Arthur. Arthur? Kilala mo siya? Hindi. Aking guro. Aking anak. Aking anak. Guro. Aking anak. Humuli ka ng malaking tandang sa labas. Magluluto ako. Ng masarap na inihaw na drumstick para sa'yo. Sige, guro, sige. Bata, kakainin kita. Ang kapangyarihan ko ay tataas ng 8 antas pa. Sige. Madaling biktima sa harap ng aking pinto. Hindi ko ito pakakawalan. Guro, gusto kong kumain ng inihaw na drumstick. Oh. Guro. Julian ay nagpadala sa amin ng isa pang matigas na kama na kahoy. Oh, Bakit hade na naman? Ano ang hade, guro? ahaha. Ito ay isang uri lamang ng bato. Guro. Dahil lang sa napakapobre natin, kahit isang kama na ganito matigas ay ipapadala pa ni Julian. At ngayong hindi mo ako pinapakain ng maanghang na manok. Guro, nagugutom ako. Paano ka napakabilis? Kahit ang aking guro ay isang kawawang matanda lamang, kahit isang kama na bato ay ipapadala pa ni Julian. Pero araw-araw, siya ay gumagawa ng masarap na drumstick para sa akin. Siya ay talagang isang napakagaling na guro. Oh, tama. Honey, bakit kailangan mong laging nakaupo sa wheelchair? Nakakainis na itulak-tulak ka. Mr. Davis Sr. at Mrs. Davis Sr. ay namatay ng napakaaga at Miss Davis ay sakiting mula pagkabata. Pagkatapos, isang aksidente sa sasakyan ang nagparalisa sa kanyang mga paa at sinabi ng mga tao na siya ay isang paa sa hukay. Paano nangyari iyon? Ayaw mo ba sa akin ngayon? Siyempre hindi. Ang ibig ko lang sabihin ay hindi mahirap gamutin ang mga paa mo. Magagamot ko ang mga ito. Sinasabi mo na maaari mong gamutin ito? Ang binti? Maaari kong gamutin ito. Ang problema lang medyo mahirap gamutin. Ethan, huwag kang mang-asar, Miss Davis. Kahit ang dakila ang banal na doktor ay gumamit lang ng lihim na elixir para pansamantalang mapanatili ang buhay niya. Kung gusto mo talaga siyang gamutin, narinig ko kailangan mong hanapin ang alagad ng ang banal na doktor at ipasok ang munting banal na doktor. Kilala mo siya? Hindi. Ano itong banal na doktor? Parang medyo kahanga-hanga, sa tingin ko. Hindi ako mas kilala kaysa sa kanya, pero ang sakit niya talagang maaari kong gamutin. Ipasa mo sa akin. Sige, umuwi muna tayo. May subasta bukas. Ang alagad ng ang banal na doktor ay pupunta rin doon. Maghanda tayo ng maayos. Maligayang pag-uwi, Miss Davis at Ethan. Mas malaki ito kaysa sa kubong yari sa nipa na tinitirhan ko sa bundok. Tingin mo na? Ikaw dalhin mo Ethan sa kanyang kwarto. Opo, Miss Davis. Sandali. Ano ang sinabi mo? Hindi ka matutulog sa kwarto ko? Hindi. Hindi sa ngayon. Hindi ko tatanggapin. Dapat kang matulog sa parehong kwarto ko. Saang kwarto ka matutulog? Nasaan ang kwarto mo? Ano ang sinasabi mo? Chloe! Chloe! Ethan, ang kwarto ni Miss Davis ay hindi doon. Ethan, ano ang ginagawa mo? Hubarin mo ang damit mo. Hubarin ang damit ko? Alam mo bang sinasabi mo? May gagawin ka ngayong gabi, tama? Bilisan mo. May nararamdaman? Wala. Magpalit tayo ng posisyon. Ngayon? May nararamdaman? Ang babae. Sumang-ayon siya. Talaga, sa harap ng lahat, nagpapakita siya ng ganoon. May pakiramdam? Ngayon? Huwag kang mag-alala. Ang mga binti ko matagal na walang pakiramdam. May ideya ako sa kondisyon mo. Ang sakit na ito, maaari kong ayusin.
Tapos, Ganoon lang? subukan mo ulit. Bakit mo ako sinipa sa singit kahit ginawa ko lahat para sa'yo? Ang mga kabataan ay napakawalang hiya. Nararamdaman ko na ulit ang mga binti ko. Gumaling na sila. Nararamdaman ko ang aking mga binti. Gumaling na ang aking mga binti. Hoy, okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Alam ko na. Alam ko na. Paano naging ganito kasakto? Kakakagaling lang ng mga binti mo, ang makakatayo ka na ay sapat na. Kung gusto mong lubos na gumaling at makalakad ng maayos, kailangan mo ng buong kurso ng paggamot. Sinasabi mo bang? May pag-asa pang gumaling ang mga binti ko? Pero kahit na magamot ko ang mga binti mo, mahina ang pangangatawan mo mula pagkabata, tapos nagkaroon ka pa ng malubhang sakit. Nasira nito ang iyong pundasyon. Kung wala ang bihirang kayamanan ng lupa para magpalakas sa iyo, sa loob ng 1 taon, mamamatay ka pa rin. Ang iyong kakayahan sa panggagamot ay itinuro sa iyo ng iyong guro? Bakit? Kung kaya ni Ethan na gamutin ang mga binti ko, baka kaya rin ng kanyang guro na gamutin ang sakit ko. Nasaan ang iyong guro? Maaari mo ba akong dalhin para makita siya? Sige. Tatawagan ko siya ngayon din. Walang sumasagot. Tiyak na nagtatanim ang aking guro ngayon. Abala siya. Mahal na mahal ng aking guro ang pagsasaka. Ang iyong guro, ano ang kanyang itinatanim? Labanos. Gusto na gusto ng aking guro ang labanos. Guro. Ha? May tao sa paanan ng bundok na gustong gumastos ng 10 milyong piso para bilhin ang iyong banal na ginseng. 10 milyong piso? Ay, naku. Kaya lang niyang bilhin ang isang ugatan ng ginseng. Gaya ng inaasahan ko, kailangan pa rin nating hanapin ang banal na doktor. Nagmamadali akong bumaba ng bundok at hindi ako nakapagdala ng mga halamang gamot. Hindi. Kailangan kong makipag-ugnayan sa aking guro. Papuntahin siya dala ang aking kahon ng gamot. Hindi ko pwedeng hayaan na mamatay lang ng ganyan ang aking sugar mama. Okay lang. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Ako kasi, Oo. Ang karakter na dobleng kaligayahan. Medyo mas mataas pa. Dito. Idikit mo ito mismo dito. sige. Ilagay mo iyon doon. Sige. Pabilisin niyo ang pagpapaputok ng mga lobo. Ilagay niyo ang malaking karakter na kaligayahan doon. Mas mataas! Mas mataas! Hay nako, tingnan niyo ng maayos. Idikit niyo na lang dyan. Okay na yan. Lola, ano ang ginagawa mo? Teka, ano ang ginagawa mo dito? Hindi maganda si Ethan. Lola, ginagamot ni Ethan ang aking mga binti. Ano ba ang iniisip mo? Wala akong pakialam diyan. Tingnan mo, nadekorasyonan ko na ang silid tulugan ng bagong kasal. Gayunpaman, mamayang gabi, kailangan ninyong tapusin ang inyong kasal. Ethan. Ha? Kahit na mag-asawa na tayo ngayon, may ilang patakaran ako dito na kailangan kong sabihin sa'yo ng harapan. Anong mga patakaran? Unang patakaran, pagkatapos ng kasal, walang pagtulog ng magkasama. Ano? Ano? Alam mo naman ang kalagayan ko. Kung mabubuhay pa ba ako para makita ang susunod na taon, ay hindi pa sigurado. Pinagmamadali ako ni Lola na magpakasal para hindi ako mag-isa kapag umalis na ako. Pero dahil mag-asawa na tayo ngayon, kung ako lang ang aalis, hindi patas na maiwan ka. Ano pa? Ikalawang patakaran. Siya ay hindi pwedeng matulog sa kwarto. Tingnan mo, sabi niya, hindi siya sang-ayon. Sabi rin niya, hindi mo naman inaalagaan ng maayos si Sunny,
Hindi mo siya pinapatulog sa kwarto. May sariling kwarto si Sunny at sariling kama, kaya hindi niya kailangang matulog sa kwarto. Pangatlo, pwedeng-pwede mong gastusin ang pera ko. Pero sa tuwing gagastos ka, kailangan mong sabihin sa akin ng harapan kung saan ito pupunta. Si. Ang kuripot mo. Pinky swear. Pinky swear, pangako, sa 100 taon, walang pagbabago. Ito ang kit ng mga karayom ha? Masakit ba? Medyo. Anong ginagawa mo? Ganun ba? Ito ang hinahabol mo pala. Siyempre. Ah. Mas masakit pa ngayon. Kapag sumigaw ka, masisira ang akupuntura. Huwag mong sabihin galit siya sa batas na sinabi ko. Batas numero 1. Walang pagtulog ng magkasama pagkatapos ng kasal. Ano? Galit. Ka ba sa akin? Ayan. Mag-iilang needles lang tayo ngayon. Kumuha ka ng crutches, tutulungan ka nilang maglakad. At maganda rin ang mga ito para sa mga exercise sa rehab. Well, Ibig sabihin, hindi ko na kailangan ng wheelchair. kapag matagal kang nakatayo, maaari mong kailanganin pa rin ito. Kung hindi, ang mga binti mo hindi kakayanin ang strain. Okay? Kailangan mo ng daily sessions sa mga susunod na araw. Anong oras ka libre? Karaniwan, nasa opisina ako. Matulog na tayo. Matulog? Hey, baba. Oh. Hey, hindi ikaw. Siya ang sinasabi ko. Naglalakad sa ulap. Baba. Sandali, sasama ka sa akin sa isang auction. Ngayong asawa mo na si Clara, kapag lumabas tayo, kinakatawan mo ang mga Davis. Magpalit ka ng mga ito mamaya. Pupunta tayo sa auction. Okay. Sige, mahal. Victor, mahal, ang subastang ito ay isang gintong pagkakataon para makilala mo ang ilang mayayamang babae. Huwag mong subukang palampasin ito. Nanay, narinig ko na sa subastang ito. Dapat narito ang alagad ng ang banal na doktor. Kung makikilala lang natin siya, ang kalagayan ni Clara ay talagang magagamot. Ang banal na doktor ay hindi talaga madaling makakuha ng audience. Oo, ang mga Davis, ang pinakamayaman sa Arcadia City. Si Lola Davis ay humatak ng bawat pisi at gumastos ng malaking halaga para lang makakuha ng malayong sulyap sa kanya. Para gamutin niya siya? Mangarap ka. Mrs. Davis, narinig kong ang taong darating ngayon ay ang alagad ng ang banal na doktor. Ang pangalan niya ay Julian. Siya ang may-ari ng pinakamalaking mina ng Hade sa bansa A. At hawak ang 70% ng high-end jewelry market. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataong makilala siya? Hindi. Kahit si ang banal na doktor mismo, isang beses ko lang nakilala. Pero kilala ko ang kanyang aso. Ang kanyang aso. Yung isang beses na iyon, nang pumunta ako para humingi ng gamot, hindi nagsalita ng kahit isang salita si ang banal na doktor. Ang kanyang aso pala ang kumuha ng bank card sa loob.
Pagkatapos noon, naisip ko sa sarili ko, ang asong iyon ay talagang espesyal. Kaya para sa ating mahal na Clara, kumuha rin ako ng aso. Clara, tumayo siya! Nanay, nakatayo na talaga si Clara at ang kasama niya ay Ethan. Ay, tingnan mo yan. Talagang nagpapaganda ng tao ang magandang damit. Ang Ethan, ang probinsyano, kasama lang sa mga Davis ng, 2 araw at nagbago na agad siya. Ngayon, tingnan mo. Ay, ang aso dito ay eksaktong kamukha ng aso ng ang banal na doktor. Ang banal na doktor ay malapit lang. Ang banal na doktor. Hoy, Lola. Hindi ako ang banal na doktor o kung anuman. Asawa lang ni Clara. Ikaw si Ethan. Napakaganda ng hitsura mo ngayon. Ethan, ikaw ay isang biyaya sa aming pamilya, ang mga Davis. Isang mainit na pagbati sa lahat ng aming mga pinagpipitaganang bisita sa subasta ngayong araw. 50% ng kita sa subasta ngayong araw ay idodonasyon sa pamamagitan ng pundasyon ng Kawanggawa para suportahan ang mga bata sa mga rehiyon ng bundok. Bukod pa rito, ang top contributor ay magkakaroon ng eksklusibong pagkakataon makipagkita sa ang banal na doktor. Ang kalahati ng perang makokolekta sa subasta ngayon ay idodonasyon ng pundasyon ng Kawanggawa sa mga batang nasa kabundukan. Bukod pa rito, ang top donor ay magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang banal na doktor. Ako, Victor Smith mula sa Smith Group, ang magsisimula. Idodonasyon ko ang isang obra maestra ng kaligrapiya ni William Crane. Ang starting bid ay 1,000,000 piso. Clara, ang obra maestra ay ginawa para sa iyo. Kung makikilala natin ang banal na doktor, ang mga binti mo ay gagaling. Wow, tunay na obra maestra. Ang mga linya ay napakalakas at maliksi, parang ang tao mismo. Sumpain siya. Probinsyano ka. Ang nakasulat dito ay hamog ng bukal na lawa. Ethan, ni hindi mo pa alam ang 4 na salitang ito? Nakalimutan ko. Galing ka sa kanayunan. Hindi naman tinuturo yan doon. Oo, hindi nga. Kaya pala, Ethan, ano sa tingin mo tungkol sa gawang ito? Sa totoo lang, pangkaraniwan lang. Ethan, gawa ito ni Guro William Crane. Si Guro Crane, ang pinakamahusay na buhay na maestro ng regular script. Noong bata pa siya, nakilala pa niya si ang banal na doktor at nakatanggap ng personal na gabay mula rito. Nangangahas kang sabihin na pangkaraniwan ang gawa ni Guro Crane? Wala kang alam! Kung ganon, hayaan nating ipakita ng kapatid kong si Ethan kung paano ito gawin. May tao ba dyan? Magdala ng tinta, brush, papel, at inkstone? Ang kapatid ko rito ay pinalaki sa kanayunan. Wala siyang kultura. Ni hindi nga niya kilala si Guro Crane. Humiram siya ng napakalaking papel. Akala ba niya talaga na mas maganda ang kaligrapya kapag mas malaki ang papel? Pakiusap, huwag ninyo siyang pagtawanan. Siyang nga pala, pinalaki siya sa kanayunan. Hindi siya gaanong nakapag-aral. Bakit parang nabigla kayong lahat? Dahil ba sa kaligrapya ng kapatid ko ay napakasama? Hindi pwedeng mangyari yan. Paano ito posible? Ethan, ang kaligrapya mo? Ano ang problema sa kaligrapya ko? Ang kaligrapya mo medyo maayos sa unang tingin, pero sa mas malapit na pagsusuri, ang mga stroke ay walang ganda at ang paglipat sa pagitan ng mga stroke ay pilit. Kailangan mo ng mas maraming practice. Walang kwenta. Talagang mali yan. Ang kaligrapya ng Mr. Smith ay dumadaloy parang mga ulap at tubig. May malakas at maganda strokes na tumatagos malalim. Parang lumilipad dragon, punong-puno ng sigla. Parang tumatakbo kabayo. May magandang balance. Oo, ang kaligrapya na ito ay talagang mas maganda kaysa Guro William Crane. Kukunin ko ito para sa 5,000,000 piso. 6.5 milyong piso. 7,000,000 piso, 8,000,000 piso. 10,000,000 piso. Oo. Ang banal na manggagamot, sino talaga siya? Bakit lahat ay hinahanap siya? Ako.
Mayroon ako ng seryosong sakit at walang gamot ng banal na manggagamot. Hindi ako mabubuhay pagkatapos ng susunod na taon. Naway patawarin tayo ng lahat ng Diyos. Naway patawarin tayo ng lahat ng Diyos. Kaya ganito ang tungkol dito. Hindi ba sinabi ko nagagamot ako sa Clara? Bakit pa niya hinahanap ang banal na manggagamot? Wag na. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, kaya ang pagiging maingat niya ay naiintindihan. Sa ibang usapan, darating ang banal na manggagamot ngayong gabi. Oo, huwag kang mag-alala, kung darating ang banal na manggagamot ngayong gabi, ako ay hihikayat sa kanya na gamot ka ng maayos. Sa huli, ikaw ay napakaganda at napakarami. Hindi ko gusto na mamatay ka ng agad, at hindi ko gusto na maging widower din. Kunin ang gamot, mabilis. Ang gamot na inireseta ng banal na manggagamot. Mabilis, kunin mo ngayon. Hindi ba ito ang bote ng gamot ng aking guro? Lola, sinabi mo ba na gamot ito mula sa ang banal na doktor? Oo, gamot ito na inireseta ng ang banal na doktor. 10 milyong piso para lang sa 10 pildoras. At noong panahong iyon, ang banal na doktor ay ipinakuha sa kanyang aso, kunin ang gamot, na may nakalakip na sulat na nagsasabing, ito ay nagliligtas lamang ng iyong buhay, hindi ng iyong katawan. Naglalakad sa ulap, tingnan mo kung gaano kahanga ang asong iyon. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ang gamot na ito. May isang pildora na lang ang natitira, kaya para magamot ang sakit ni Clara, kailangan nating hanapin agad ang banal na doktor. 11 milyong piso. 12 milyong piso. Binabati namin si Mr. Ethan sa kanyang obra maestra ng kaligrafiya na matagumpay na nasubasta sa halagang 12 milyong piso. At ang pondo na ito ay ibibigay ng pundasyon ng Kawanggawa direkta sa mga batang nasa kabundukan. Kaya bigyan natin ng isang round ng palakpakan para pasalamatan si Mr. Ethan. Narito na ang alagad ng ang banal na doktor. Ito ay magaspang na bato. Magaspang na bato. Hindi mo alam yon? Ang mga magaspang na bato ay mina mga natural na mineral. Ang mga bato sa mga kahon. Kapag hinati mo ang panlabas na balat, ang nasa loob ay hade. Sa ilalim ng magaspang na balat, kung ito ay hade o bato lamang, ay nakasalalay sa tadhana. Ang pagtaya sa hade ay parang pagtaya sa buhay, manalo, at magiging mayaman ka agad, matalo, at mawala ang lahat. Biro lang, hindi na kailangang maging masyadong seryoso. Ngayong gabi, kalahati ng ang kita mula sa ang subasta ay ibibigay sa mga bata sa bundok at para sa taong magbibigay ng pinakamarami. Ako ay magsusulat ng liham para sa kanila. Sa aking guro, bibigyan sila ng pagkakataong makilala ang banal na doktor. Sa madaling salita, ang taong makakakita ng pinakamaraming hade ay makakakilala sa banal na doktor. Ang hade ay talagang napakahalaga. Oo, ang isang pirasong ganito kaliit ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ang 200 magaspang na bato ng hadi, anuman ang laki, ang bawat isa ay may panimulang halaga ng 100,000 piso. Magsimula na ang subasta. Lot number 001. 110 piso. Mr. Victor Smith ay nag-alok ng 110 piso. Mayroon pang ibang alok. Kung wala, ang unang magaspang na bato ng hadi ay mapupunta sa Mr. Smith. Clara, para matulungan kang makilala ang banal na doktor agad, anumang halaga ay sulit para sa akin. 110 at 10,000 at anumang halaga ay sulit. Simula noong Clara Davis ay naging napakamura. Simula ang pagbilang. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 20 milyong piso. 20 milyong piso. Ano ba ang ginagawa mo? 20 milyong piso. Lahat ng mga batong ito. Gusto ko lahat yan. Ethan, nababaliw ka na ba? Ethan,
Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang mga batong ito ay 2 milyong piso lang ang halaga. At magbabayad ka ng 20 milyon? Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? 20 milyong piso. Ang asawa ko ang magbabayad nito. Ang asawa ni Ethan. Bilhin mo. Binabati kita, Miss Davis. Matagumpay na naibida ang 20 milyong piso para sa batch ng mga magaspang na batong ito. Miss Davis, Julian, ang probinsyanong ito ay walang alam kung ano ang ibig sabihin ng aming mataas na lipunan sa pagsusugal sa hade. Tungkol naman sa 20 milyong pisong ito. Miss Davis, hindi mo dapat sayangin ang iyong pera. Pagkatapos ng lahat, gaya ng sinabi ni Julian, ang pagsusugal sa hade ay sugal. Siyam, sa 10 pagkakataon, talo ka. Wala siyang alam, pero nagwawaldas siya ng 20 milyon na parang walang halaga. Nababaliw na talaga yan. Bastardo ka, kakakasal mo lang, ganyan ka na magwaldas ng pera. Nakakahiya. Nagdala ka ng lubos na kahihiyan sa pangalan ng pamilyang Smith. Hindi ako nagpapabaya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga batong ito, nasuri ko na ang lahat ng ito bago pa man putulin. Nagbayad ako ng 20 milyong piso para sa mga batong ito. Magbubunga ito ng hindi bababa sa 100 milyong pisong halaga ng hade. Gumastos lang ako ng 20 milyong piso para bilhin ito pabalik kahit papaano makakakuha ako ng hade. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Huwag kang mangarap, hindi ito mangyayari. Ginastos mo lang ang 20 milyong piso para sa mga Davis. Para sa mga Davis. Ito ang dapat mong gawin. Kausapin mo ang organizer ng auction at humingi ng paumanhin. Siguro ang organizer ay magbibigay pansin dahil sa estado ng tatay. Pagkatapos, ibalik ang pera sa mga Davis. Kapag gumastos ang mga Davis, hindi kami nangangailangan ng mga tagalabas na nakikialam. Clara, nababaliw ka ba? Iyan ay 20 milyong piso. Mahilig ako gumastos ng pera at nag-e-enjoy ako. Gumastos ako ng pera para bumili ng mga bagay para sa asawa ko. Wala kang pakialam. Clara, Mr. Victor Smith, ang dalawa sa amin ay hindi ganun kalapit. Victor, ito ay negosyo ng mga Davis. Sa tingin ko, hindi ka dapat makialam. Sa ngayon, puputulin ko ang hade. Mr. Smith, kailangan mo ba ng tulong ko? Ako na ang bahala. Hindi mo alam kung aling bato ang may hade sa loob. Mr. Smith, hindi mo ito alam. Ang mga magaspang na batong ito ay napakahirap talaga. Kailangan mo ng mga espesyal na kagamitan sa pagputol para maputol ang mga ito. Hindi na kailangan. Ang martilyong ito ay sakto lang. Ethan, hindi pa ako nakakita kailanman ng gumamit ng martilyo para magbukas ng hade. Pwede bang mabuksan ang hade gamit lang ang maliit na martilyo? Sa tingin ko, nagpapapansin ka lang, nagpapasikat. Ethan, hindi ka pa ba nagsasawa sa kalokohang ito? Lumaki ka sa kanayunan, wala kang alam tungkol sa hade, at may lakas ka pa ng loob na sabihin. Na alam mo kung aling bato ang may hade sa loob. Ako, si Richard, ay hindi magkakaroon ng anak na katulad mo. Ethan, ang mundo ng hade ay napakalawak at komplikado. Lumaki ka sa kanayunan. Ano ba ang alam mo tungkol dito? Miss Davis, bumili lang ng bato bilang paggalang sa mga Smith sa halagang 20 milyong piso. Pero hindi mo basta gagamit ng napakahalagang okasyon para magsalita ng walang kwenta at mag-aksaya. So, sinadyang mo ako ihiya sa harap ng lahat ng tao. Para lang mapahiya ako. Nagbibiro lang ako sa'yo. Bakit mo ito sineryoso? Wala kang alam talaga sa hade, sa pagsusugal sa hade. May mali ba sa sinabi namin? Eksakto. Hindi namin ibig sabihin iyon. Bakit lagi mong iniisip ang masama sa tao? Kung hindi mo ibig sabihin, bakit napakasakit ng mga salita mo? Sosyal kang walang alam? O talagang masama ang loob mo? Sige, hiwa mo. Tingnan natin ang makukuha mo. Bastardo kang walang utang na loob. Hindi mo alam ang mabuti sa masama. Mr. Smith, bantayan mo ang salita mo. Ang ganyang pananalita ayaw kong marinig ulit. Clara, ang tatay ko ay para lang sa kapakanan ni Ethan. Ethan, kung gusto mong hiwa ang hade, hindi kami makakapigil sa'yo. Pero kung wala kang makukuha at mapahiya Clara sa harap ng lahat, dapat kang humingi ng tawad sa kanya mamaya. Mr. Victor Smith, ang pagsusugal sa hade ay mahirap. Normal lang ang walang makuha. Bakit mo ginigipit ang asawa ko? Ako. May makukuha ako. Naniniwala ako sa'yo, Ethan. Honey, huwag kang mag-alala. Talagang may makukuha ako.
Ito ay berde ng imperyo na hade. Oh, aking manugang na lalaki. Ang galing-galing niya. Nagkatotoo nga ang kanyang paghahanap ng hade. Ang berdeng imperyo na hading ito ay may perpektong kalinawan at malalim na kulay, kaya ito ay tunay na kayamanan. Ang ganda talaga. Ang batong ito, kahit hindi pa napoproseso, ay nagkakahalaga ng hindi bababasa, 5 milyong piso. Imposible. Swertihan lang yon. Subukan mo ulit yan. Mr. Smith, ang hading binuksan mo ay walang bahid at kristal na malinaw. Ang kulay ay matingkad at makinang. Ito ang pinakamataas na grado sa lahat ng hade, kalidad ng salamin. Ginoo, mas bihira pa ito kaysa sa berde ng imperyo kanina. Oo, ang hindi pa nahuhulmang batong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Swertihan lang. Kahit pagsamahin natin ang dalawang batong ito, ay ang kabuuan ay hindi lalampas sa 20 milyong piso. Para makabawi, kailangan pa nating magbukas ng ilan pang top grade na piraso. Pero imposible iyon. Pag susugal sa hade, lahat iyan ay sugal. 9 sa 10 beses, talo ka. Hindi ako nagsusugal, nagmamasid lang ako. Nakikita ko sila. Ang talino ni Ethan ay nakakatakot talaga. Kunin mo lahat ng hade at buksan mo lahat. May tao, pumunta rito. Buksan ang mga batong ito. Nakakatuwa, nakalimutan ko. Dalhin ang makina rito. Solidong berde. Solidong berde pa rin. Patuloy na buksan ang mga ito. Minahon ka, sandali lang. Anong nangyari? Sa mga natitirang bato, walang hade. Sigurado ka ba? Talagang sigurado. Likas na banal na kapangyarihan. Telepatikong pagtatasa ng hade. Ano ba talaga ang pinagmulan nitong lalaki? Ethan, Pagod na ang asawa ko. Kailangan niyang magpahinga. Tungkol naman sa mga natitirang batong ito, Ako ang bibili. gusto po ba ni Mr. Victor Smith? Kung ganon, 100 milyong piso. Tatay, ang batch na ito ng magagaspang na bato ay tiyak na yung mga premium na dinala ni Julian. Tiyak na may laman itong hade. Bawat isa sa mga batong binuksan ni Ethan ay may hade. Subukan na natin ngayon. 100 milyong piso. 100 milyong piso. Mababawi lang natin yan sa pagbubukas ng ilang bato. Ano pang hinihintay mo? Sige, ang mga Smith ang kukuha. Sa buong batch na ito ng mga bato, 100 milyong piso. Walang espesyal sa batong ito. Ha? Ito. Imposible. Nasa susunod na to siguro. Buksan mo na yung susunod. Pangkaraniwang bato pa rin. Tuloy lang. Pangkaraniwang bato pa rin. Ito. 100 bato. Wala ni isa ang may laman.
Mga bato lang pa rin. Hay nako, ito. 100 bato. Walang lumabas sa kahit isa sa mga iyon. Nanay, Umalis ka. Huwag mo akong tawaging nanay. Lahat ay kasalanan mo na kaming nawalan ng 100 milyong piso. hindi mo ba natatakot magsabi ng iyon? Ako ay dapat maging baliw para talagang maniwala sa kalokohan mo. Ako. Mahal, Julian. Ano ang ginagawa mo rito? Ako ang tinatanong mo, gusto ko ring tanong sa iyo ang parehong bagay. Paano mo napakasal ang Clara mula sa Davis Group? Ilang araw lang ang nakalipas mula nang bumaba ka sa bundok. At ginagawa mo na sa akin ang stunt ng flash marriage? Julian, hindi yan ang iniisip mo. Magdadala ako sa iyo ng ilang magandang bote sa mga susunod na araw. Huwag kang magalit. Makinig ka, sinabi ko na kay Guro. Guro, narinig niya, na ikinasal ka, at hindi mo man lang sinabi sa kanya. Galit na galit siya, pupunta siya rito para makita ka. Ay, oo nga. Ay, nako, sabi ni Guro, matanda ka na para magkaroon ng sariling alagad. Inutusan niya akong ibigay sa iyo itong palawit ng alagad. Kapag may nahanap kang magaling na estudyante, ibigay mo sa kanya ang palawit, kunin mo siya bilang iyong alagad. Naririnig mo ba ako? Nakuha ko. Isasagawa ko. Nako, sobra na ang nainom ko. Uuwi na ako para magpahinga. Maaga kang umuwi, ha? Sige. Julian, dapat uminom ka ng kaunti. Kumusta? ano ang sinabi mo? Ang banal na doktor ay kukuha ng alagad. Ang banal na doktor din ay kukuha ng alagad? Din? Ah, wala lang. Nahanap mo na ba si ang banal na doktor? Kakasabi lang sa akin ni Julian. Hindi na natin kailangang hanapin si ang banal na doktor. Si ang banal na doktor ang lalapit sa atin. Ayos yan, door-to-door service na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tapos na ang subasta. Uwi na tayo. Ethan, maghintay ka lang. Munting, Leviathan, Leviathan. Ibigay mo yan. Para sa handaan sa kasal ng aking alagad, gumawa tayo ng braised fish. Ang siyam na langit na phoenix. Para sa handaan sa kasal, dapat ba tayong gumawa ng steamed chicken o maanghang na manok? Wag na lang. Hahanapin ko muna ang aking alagad. Alagad, narito na ang iyong guro. Sige. Magpapaalam na ako. Nalaman ng aking guro na pinakasalan ko si Clara. Gusto niyang dalawin ka. Pero may natanggap kaming mensahe mula kay Julian. Sabi niya, ang banal na doktor ay nakarating na sa Arcadia. Baka dapat tayo ay... Ay, ayos lang. Matagal mo nang hinahanap ang banal na doktor. Sasabihin ko na lang sa aking guro. Sige. Mag-uusap na lang tayo pagdating niya. Kapag dumating ang iyong guro, mainit natin siyang tatanggapin. Miss Davis, hindi mo na kailangang puntahan ang banal na doktor, sabi ni Julian. Ang banal na doktor ay hinanap ang kanyang alagad. Ay nako, ang gulo-gulo. Oy, guro. Aking alagad, narito na ako. Sabi ng aking guro, narito na siya, nasa harapan mismo ng gate. Ano? Guro, pupunta na ako diyan. Guro. Guro. Nasaan ka? Guro? Aking mabuting alagad, nandito ang iyong guro. Buksan mo ang pinto para sa akin. Nandito ako sa pintuan. Hoy, nandito ako sa pintuan. Tingnan mo ulit. Dinala ko para sa iyo ang paborito mong maliliit na wingfish. Guro, naligaw ka na ba ulit? Nakatira ako sa... Kasalanan lahat ni Julian dahil hindi malinaw. Napunta ako sa maling pamilya. Hintayin mo ako. Papunta ako agad. Talaga. Hoy, guro, huwag mong kalimutan dalhin ang aking isda.
Handa na ang pagkain sa mesa. Halika na at kumain ka. Lola, masyado kang mabait sa akin. Kung nagustuhan mo, araw-araw kitang lulutuan. Gusto ko talaga. Lola, para kang tunay kong lola. E di hayaan mong tanungin ka ng tunay mong lola kagabi. Alam mo na, Kami. Masyado lang kaming pagod kagabi. Tulog agad pagkatapos maligo. sige, bata ka pa naman. Marami pang panahon. Oo nga pala, Ethan. Pupunta ka ba sa kumpanya mamaya? Para makita si Clara? Ha? Oo, mamaya. Pupunta ako para mag-akupuntura kay Clara. Ang apo kong yan, hindi tumutupad sa tungkulin. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Ginawa itong supas ng manok ni Lola mula sa simula. Pinangakuan niya ako na ubusin mo ito hanggang sa huling patak, mong. Hoy, pwede nang ipagpaliban ang sopas. Mag-akupuntura muna tayo. Hubarin mo ang pantalon mo. Ha? Hindi mo naman aasahang natutulungan pa kita dyan, di ba? Dito. Dito ko ba huhubarin? Bukas pa ang pinto. Sige, ngayon, handa na tayo. Sa pagkakataong ito, huwag na tayong maghubad at magsimula na lang tayo. Ah, pwede rin yan. Si. Tumayo ka at subukan mong maglakad ng ilang hakbang. Kaya, hindi ko na kailangan ng mga saklay? Ah, kung hindi mo gagamit ng saklay ngayon, makakatayo ka ng sandali. Pero para makalakad ng malaya, aabutin pa ng 1 linggo. Sige, subukan mong maglakad ng ilang hakbang muna. Ethan, ano ba ang ginagawa mo? Ethan, kang bastos ka. Hinahamon mo si Clara? Asawa ko siya. Kasal nga kami, sa totoo lang. Lahat ng ginagawa namin ay legal. Ikaw? Ano ang ginagawa mo rito? Clara, pinapunta ako ng tatay ko. Nag-aaral din ako ng medisina. Ang binti mo, hindi pa ba ito sumasakit? Dumaan lang para tingnan. Tingnan kung may magagawa ako. Hindi na kailangan, pero salamat. Chloe, asikasuhin mo ang ating bisita. Ethan, pumunta tayo sa kabilang bahay para sa tinolang manok ni Lola. Bakit pa tayo mag-aabala? Dito na lang tayo kumain ng sopas. Ayoko nang may ibang tao sa paligid habang kumakain ako. Sige, tara na. Hala, Mr. Smith, sa tingin ko, oras na para umalis ka. Lumabas ka. Aalis ako kapag gusto ko na. Ang bagay na ito mukhang napakahalaga. ang lungkot naman ng lungsod na ito, napakawalang buhay. Hindi kasing saya ng mga bundok natin.
Mabilis ang tibok ng puso ko, at puno ng kaguluhan ang isip ko, ano ba ang nangyayari sa akin? Panloob na demonyo kaya ito? Sabi ng aking guro, kapag lumitaw ang panloob na demonyo, kailangan itong patayin agad o magkakaproblema. Kailangan kong patayin si Clara. Clara, padalhan mo ako ng 1,000,000 piso. Ikaw, ano na naman ang kailangan mong pera? Ito ang presyo ng buhay mo. Tapos na. Natanggap na ang bayad sa alipay, 1,000,000 piso. Lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi, kailangan kong kumalma at mag-focus. Ay, tingnan mo kung sino ang narito. Paumanhin po, ang dami mong bagong gamit. Oo, kaka-rating lang mula sa truck. Ito, at ito, balutin mo ang mga ito. Sige. Paumanhin po. Nais kong magbenta ng isang bagay. Magkano ito? Iyon ang palawit ng alagad ni Ethan. Paano mo nakuha ito? Julian? Aba, tingnan mo kung sino ito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ako ang nagtatanong sa'yo. Ang palawit ng alagad ni Ethan. Paano mo ito nakuha? Sino itong batang alagad mo? Hawak mo ang palawit ng alagad ni Ethan. Yung para sa pagre-recruit ng mga alagad. Tapos magtatanong ka pa kung sino siya. Ang hade na palawit na ito na nakita ko lang, sa alagad pala ng ang banal na doktor. Ibig sabihin, ako ang dakilang alagad ng ang banal na doktor at junior disciple ni Julian. Tito Julian! Ang guro ko ay kapatid mo sa pag-aaral, kaya natural lang na tito kita. Tinanggap ba talaga siya ni Ethan bilang alagad? Paano nangyari yon? Maliban na lang kung nagsisinungaling siya sa akin. Pero hawak niya ang palawit ng alagad. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tito, uuwi na ako. Ingat ka. Clara? Anong nangyari? Imposible. May panloob na demonyo rin ba si Clara? Mantra ng paglilinis. Patayin ang panloob na demonyo. Malinaw ang puso na parang yelo. Hindi matitinag kahit bumagsak ang langit. Nalutas na ang lahat ng pagbabago, payapa ang espiritu, dalisay ang enerhiya. Tatay, nanay, magandang balita. Tingnan mo ang nakuha ko. Ano yan? Isang mumurahing hade. Napalawit lang ba yan? Oy, kaya naakit mo na ba si Clara? Si Clara ba ang nagbigay sa'yo nito? Disipulo na ako ngayon ng ang banal na doktor, o mas tama, disipulo ng kanyang disipulo. Panoorin mo, to. Itong hade na palawit, regalo ito ng aking guro. Ano? Ang iyong guro? Isang alagad ng ang banal na doktor. Sino siya? Di ko alam. Kaya ito. Ang hade na palawit na ito. Natagpuan ko lang ito. Pero ano ang hula mo? Nang Julian nakita ang hade na palawit na ito, agad niyang ipinagpalagay na ako ang kanyang pamangkin. Sinabi rin niya Ethan ay tumatanggap ng mga alagad kamakailan. Ang hade na palawit na ito ay ang simbolo. Oh. Sinasabi mo, kahit Julian, ay nagkamali. Ibig sabihin, kung ang iyong guro ay hindi kailanman magpapakita at walang sinuman ang makakaalam na ikaw ay peke. Iyan ang aking anak dahil mayroon kang identidad na ito, kaya gamitin mo ito ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tatay. Bukas pupunta ako sa mga Davis. Sigurado ako, sa aking identidad bilang dakilang alagad ng ang banal na doktor, ang matandang babae Mrs. Davis ay hindi maglakas loob na makialam sa akin. Ang pait nito. Ako na ngayon ang dakilang alagad ng ang banal na doktor. Sinusubukan mo akong lokohin sa mga bagay-bagay dito sa bahay? Victor,
Wala akong pakialam kung kaninong dakilang alagad ka man. Hindi iyon dahilan para na pumunta rito sa tahanan ng mga Davis ng maaga sa umaga para magyabang. Kung gayon ang iyong karamdaman, hahayaan mo pa bang gamutin ito ng aking dakilang guro? Ang banal na doktor? Ipinagbabanta mo ako. Sinubukan na naming hanapin ang banal na doktor, ngunit palagi siyang gumagala. Hindi tumitigil sa isang lugar. Oh. Sa pagkakataong ito, dapat tama na ito. Hehe, aking mabuting alagad, narito ang iyong guro, para bisitahin ka. Ha? Mrs. Davis, sa totoo lang, noong nakaraan, hindi ko gaanong binigyan ng pansin ang Clara. Sa katunayan, siya ay naka-wheelchair at hindi mabubuhay ng higit sa 1 taon, kaya walang gustong magpakasal sa isang dekorasyon at dalhin siya sa bahay, tama? Pero ngayon, iba na. Bilang dakilang alagad ng ang banal na doktor, sa isang salita lamang mula sa akin, ang banal na doktor ay maaaring pagalingin ang Clara. Pagkatapos, kasama ang buong Davis Group bilang kanyang bigay kaya, maaari siyang magpakasal sa pamilya Smith. Iyon ay sapat lamang gawin siyang karapat-dapat sa aking estado bilang dakilang alagad ng ang banal na doktor. Mr. Victor Smith, kasal ako. Talagang ikukumpara mo ba ang probinsyanong Ethan sa akin? Mr. Smith, kung gusto mong ipakilala kami para makilala ang banal na doktor, ang aking Davis Group ay hahayaan kang pumili ng alinman sa mga subsidiary nito. Mrs. Davis, kung gusto mong makilala ang banal na doktor, ayos lang. Pero may isang kondisyon ako, paalisin ang Ethan umalis. Hindi ba ito ang aking hade na palawit? Paano ito napunta sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Ang iyong hade na palawit. Bilang ang dakilang alagad ng ang banal na doktor, bakit ko pa kailangang kunin ang gamit mo? Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Nahulog itong palawit ni Ethan sa opisina ni Clara. Posible bang si Ethan ay talagang alagad ng ang banal na doktor? Victor? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ang kakaiba ng ugali mo ngayong umaga. Clara, kailan ang almusal? Malapit nang maluto ang almusal. Ikaw at si ang banal na doktor. Bakit patuloy akong tinatanong ng lahat tungkol kay ang banal na doktor? Sinabi ko na sa iyo, hindi ko talaga siya kilala. Malinaw na si Ethan ay ang alagad ng ang banal na doktor, ngunit siya mismo ay hindi man lang alam ito, kaya't maaari ko na ring samantalahin ito. Ethan, mula ngayon, kapag binanggit mo si ang banal na doktor, iminumungkahi kong magpakita ka ng konting respeto. Bakit? Dahil guro siya ng aking guro. Well, sa pakinggan, itong banal na doktor na ito ay hindi naman ganoon kahanga-hanga. Sinong nanglalait sa iyong guro? Wow, ang laki ng hardin ng mga Davis. Hoy, hintayin mo ako. Nasaan ang Ethan mo? Teka, Aking mabuting alagad. Narito ang iyong guro para bisitahin ka. hahaha. Kung siya ang guro ng iyong guro, mapapapunta mo ba siya para gamutin si Clara? Siguro naman kaya ko. Pagkatapos ng lahat, lagi kong hinahangaan si Clara. Pero alam mo naman ang kasabihan. Walang libreng tanghalian. Hindi libre ang tulong ko. Anong mga kondisyon? Simple lang. Ibigay ng mga Davis ang buong Davis Group bilang bigay kaya at ipakasal si Clara sa akin, si Victor. Pagkatapos, palayasin ka, probinsyano. Saka ako papapuntahin ang aking dakilang guro, si ang banal na doktor, para gamutin si Clara. Paano kung tumanggi kami? E di mas mabuting maghanda na ang mga Davis para sa libing. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na 3 beses bumisita si Mrs. Davis sa kanyang lugar at 1 beses lang siya nakakita kay ang banal na doktor. Ni hindi man lang siya nakausap. Grabe na yan. Aking mabuting alagad. Narito ang iyong guro para bisitahin ka. Guro. Ang banal na doktor. Guro. Ay, ikaw. Hindi siya ang banal na doktor. Ang banal na doktor ay may banal na aura. Pambihira ang ganda niya. Ang guro ng aking manugang na lalaki ay medyo kahawig lang niya. Yun lang. Isang inihaw. Ikaw. Isang prito. At sabaw ng ulo ng isda. Sakto. Hihi, oo. Mabuti. 2 isda lang, kuripot. Oh, sino ito?
Oh, hi. Ako ang guro ni Ethan. Ang gusgusin. Mukhang pulubi. Victor, anong sinasabi mo? Hoy, Bata ka pa. Di ka pa gaanong matalas. Ako na ang bahala. Matandang lalaki. Kilala mo ba ang banal na doktor? Iyon ang aking dakilang guro. Akala ko ay masaya ang buhay mo. Napaka-impressive. Pero gusto mong maging tagawasak ng tahanan? Tingnan mo, lahat ng mga kuliti sa mukha mo, walang ambisyon, matulis ang ulo, makitid ang noo, habang buhay na kalungkutan, bibig ng hito, ilong ng uwak, matalas ang bibig, maikli ang buhay, mabagsik ang puso, sa tingin ko ang buhay mo ay tiyak na magdusa. Mata ng isda na nagpapanggap na perlas, talunan kahit hindi naglalaro, magdala ng kapahamakan sa buong pamilya mo, umiyak ng umiyak. Hemfe. Hey, matanda. Ethan, mangahas kang saktan ako? Gagawin kong magsisisi ka dito. kapag nahuli ko sinuntok ang aking guro, babali ko ang mga ngipin mo, MPH. Impressive, guro. Ito ang flash marriage. Mahal mo. Pagbati, Ginoo, ako. Hindi ko aprubahan ang pag-aasawa nito. Ay naku, darating na sila para sa akin. Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Tama, ang kasal ay pagitan ng dalawang tao. Talagang nagustuhan ko si Ethan nitong mga nakaraang araw. Mabait na bata, guro ni Ethan. Ano ba ang hindi mo nagustuhan kay Clara? Maari nating ayusin iyon. Una sa lahat, masama ang kanyang mga binti. 3 araw. 3 araw, pagagalingin ko ang mga iyon. Pangalawa, masyadong maikli ang kanyang buhay. Kulang ba tayo ng mga halamang gamot? Dahil sa mga halamang gamot ay mapapagaling ko siya, talaga. Totoong totoo. Hindi ko lang maintindihan, bakit ka nagpupumilit na hanapin ang banal na doktor para gamutin siya? Kung ako ang tatanungin, ang banal na doktor ay nagpapanggap lang na misteryoso, at kung sakaling makilala ko siya, sasapakin ko siya. Pangatlo, nagpakasal ka agad kayo pagkatapos magkakilala. Walang pundasyon ng damdamin, hindi matibay, at hindi matatag. Matatag, napakatatag. Huwag mong isiping hindi ko alam, ikaw bata, tingin mo lang siya ay mayaman, at kaya ayaw mo siyang hiwalayan. Ano naman ang masama sa pagiging mayaman? Guro, isipin mo lang. Wala akong pera, at siya ay mayaman. Maaari kong makuha ang kanyang pera, para suportahan ka, at suportahan ang lahat ng aking kapwa-alagad. Sa buong mundo, mayroon bang mas perpektong magkatugma, mas may talento at maganda kaysa sa atin? Wala. Hindi ba tayo magkatugma? Oo naman. Wow, kakikilala nyo pa lang, nagkikitaan na ng mata? Sige, kung ganun nga ang sitwasyon, hindi ko kayo pipigilan. Gawin nyo na ang gusto nyo. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre naman. Basta hindi ka mabangkarote, magiging mabuti akong asawa sa iyo, at gagastusin ang pera mo ng responsable. Ay, ang tinutukoy ko ay ang paggamot at pagpapagaling ng aking binti. Ay, iyon ba ang ibig mong sabihin? Totoo ring iyon. Wow! Ang bilis naman! Sabi mo matagal-tagal pa. Hoy, nandito na ang aking guro. Marami akong tanong para sa kanya. Kung kaya mong tiisin ng 3 araw, ginagarantiya kong gagaan ang lakad mo. 3 buong araw? Ako pong sure nang naglalakad sa ulap. At yung sakit na 1 taon ko nang dinadala? Yun. Kailangan yan ng ilang halamang gamot. Tatanungin ko mamaya ang aking guro. Ang laki ng karayom na yan! Relax, ligtas na ligtas yan. Ang haba ng karayom na yan! Mamamatay ka kung pumasok yan! Men. Sabing gusto mong gumaling ng mabilis. Kailangan natin ng malakas na gamot.
Para sa mga binti mo, magtiyaga ka. Subukan mong humakbang ng ilang beses. Wow. Anong nangyayari? Hoy. Tada, Clara. Gumana ito. Ako ang gumawa. Kunin mo lang ito maliit na tabletas at gagaling ka na. Ito ang tawag mo dito? Isang maliit na tableta lang ito? Oo, ito ay. Hoy! Hoy! Ethan! Tumawag ka ng doktor! Ngayon din! Anong nangyari? Hala, dahan-dahan lang. Okay lang yan, okay lang. Okay lang siya. Pagod lang siya. At nakatulog. Ethan! Ang mga binti ko! Gumaling na sila! Maganda yan. Ethan, salamat. Clara? 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 Anong nangyayari sa'yo? Clara, Clara, anong nangyari sa iyo? Sumiklab na ba ulit ang iyong sakit? Dali, tumawag ng tulong. Clara, anong nangyari sa iyo? Alam ni Lola kung gaano mo gusto ang Ethan. Nandito na ang Ethan ngayon. Huwag kang sumuko. Anong nangyari? Lola, kapag nahanap ko ang mga halamang gamot, tiyak nagagaling ko ang Clara. Ethan, naniniwala ako sa iyo. Ethan, nagiging masyadong mayabang ka. Masyadong mayabang. Sa tingin mo, makakagamot mo ang Clara? Sa tingin mo, ikaw ay ang alagad ng banal na manggagamot o ang banal na manggagamot mismo? Anong ginagawa mo dito? Narinig ko na may sakit ang Clara. Ako ay kinakatawan ng aking Grandmaster ang banal na manggagamot. Para tingnan siya. Iminumungkahi ko na ipakita ninyo sa akin ang ilang respeto. Siguro balang araw ang aking Grandmaster ay magiging generous. At gagamot ang Miss Davis. Paano mo nga alam ang iyong Grandmaster ay ang banal na manggagamot? At ang hadi na palawit noong nakaraan ay akin. Ibigay mo. Alam ba ni Ethan siya ang tunay na alagad ng banal na manggagamot? Alam mo ba si ang banal na doktor? Hindi ko kilala. Kung ganoon, Ethan, ako na ang bahala sa lahat na mayroon ka ngayon dahil hindi ka karapat-dapat dito. Hindi sa iyo ang hade na palawit na iyon. Ang daming hade na palawit sa mundo. Paano mo mapapatunayan na sa iyo iyon? Tatawag ako ng pulis. Oo, tumawag ka ng pulis. Hoy, ikaw, ang aking dakilang guro ay... Kahit sino pa ang dakilang guro mo, hindi iyon dahilan para kunin mo ang ari-arian ng iba. Bukod pa riyan, paulit-ulit mong sinasabi na ang guro mo ay si... Ang banal na doktor, nasaan ang ebidensya mo? Siyempre may ebidensya ako. Sino ka ba? Para humingi ng ebidensya sa akin? Kahit sino ka pa, kung hindi mo ibabalik ang hade, napalawit na iyon sa akin, pagsasapakin kita. Hoy Ethan, probinsyano ka lang mula sa kanayunan, bastos at walang modo. Nagsisinungaling ka. Ang manugang na lalaki ko ay maraming talento. Kaya ibalik mo na ang hade na palawit. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Sabi ko, sa akin ang hade na palawit na ito at wala itong kinalaman kay Ethan. Pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ng isang bagay kay Clara. Ano iyon? Ngayon,
alam na ng buong Arcadia. Naging alagad ako ng ang banal na doktor, kahit ang negosyo ng aming pamilya ay umunlad na. Kaya gusto ng tatay ko na samantalahin ko ang pagiging alagad ko para ipagmalaki ito. Ano ang ibig mong sabihin? Makalawa, ang mga Smith ay maghahanda sa Arcadia Hotel ng isang piging ng pag-aaral. Piging ng pag-aaral? Hindi mo alam na ikaw ang alagad ng ang banal na doktor ay sapat na para maging problema. Pero ikaw ay nawala ang hade na palawit na nagpapatunay kung sino ka, mismo sa opisina. Ang galing mo. Kapag natapos ang piging, sa harap ng lahat ng mga importante sa Arcadia, ang kasinungalingan ay magiging katotohanan. Clara, makalawa, kung gusto mo na sumama bilang aking kasintahan sa piging ng pag-aaral, ang aking guro, ang banal na doktor, ay siguradong gagaling ka. Talaga? Kasintahan mo? Asawa ko na si Ethan, kaya wag kang mangarap. Simple lang. Iwan mo siya dahil ako ang dakilang alagad ng ang banal na doktor. At si Ethan ay isang probinsyano lang, isang walang kwenta. Paano siya makakapantay sa akin? Sinasabi mong ikaw ang dakilang alagad ng ang banal na doktor. Ano ang kalokohan na ito? Guro, Hehehe. Sinasabi mong ikaw ang dakilang alagad ng ang banal na doktor? Ikaw ba ang nag-aangking dakilang alagad ng ang banal na doktor? Siyempre. Ngayon, alam na ng lahat sa Arcadia na ako, si Victor Smith, ang dakilang alagad ng ang banal na doktor. Ano ba yan? Ang dakilang alagad ko. Bakit hindi ko alam to? Ang aking dakilang guro, ang banal na doktor, kahit na may kakaibang ugali, ay madalas na nagmamahal sa akin, ang kanyang matalino at matalas na. Matanda, anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi napigilan. Itong matandang ito, mula pa nang magkita tayo sa mga Davis, ay ako na ang tina-target. Ano ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Baka naman guro ni Ethan, pero hindi ba't si Ethan ang alagad ng ang banal na doktor? Baka ikaw ay ang banal na doktor? Hindi. Aha, alam ko na. Gayunpaman, kilala ko ang banal na doktor. Pero kilala ko ang banal na doktor. Sinasabi mo na ikaw ang dakilang alagad niya. Kanina sa hallway sa labas, narinig kong sinabi mo nagpaplano ka ng piging ng pag-aaral sa day after tomorrow. Oo, Gino. Hindi ko alam na kilala mo ang dakilang guro ko, kaya ako. Hoy. Para sa piging ng pag-aaral mo sa day after tomorrow, sasama ako kasama ang dakilang guro mo. Ang banal na doktor. Talaga? Kasama rin ang dakilang guro ko sa piging ng pag-aaral. Napakaganda! Kung ang banal na doktor ay personal na magpapatunay sa status ko, ang buong upper class ng Arcadia ay mapipilitang umasa sa akin, Victor Smith, para sa kanilang survival. Ngayon ang buong Arcadia ay na-deceive na nitong Victor Smith. Ginagamit niya talaga ang pangalan ng banal na doktor para mag-act recklessly. Mas mabuting samantalahin ang piging ng pag-aaral at sa harap ng lahat ng dignitaries ng Arcadia, i-expose siya. Uuwi ako ngayon at personal na maghahanda para sa piging ng pag-aaral. Ethan, para sa piging ng pag-aaral sa day after tomorrow, hindi ka pinapayagan na umattend. bakit? Ano ang nagpapasabi sa iyo na may karapatan ka? Dahil ako ang pangunahing atraksyon dito. Hoy, talaga. Clara, kung gusto mo, maaari kang sumama bilang aking kasintahan. Guro, Oh, sige na. Ito lamang ay piging ng pag-aaral. Sige. hoy, guro. Ano? Kilala mo talaga ang banal na doktor? Oh. May numero ng telepono niya. Ang banal na doktor ay mahirap hanapin. Lalo na ang numero ng telepono niya. Pero Julian ay nasa The Grand Hotel. Kung maaari naming makontak ang Julian. Tama. Palagi ninyong sinasabi Julian ay alagad ng ang banal na doktor. Sinabi mo rin iyon sa piging. Guro, ano ang ibig sabihin nito? Julian, ang mas nakatatandang alagad mo? Wa. Kung Julian ang mas nakatatandang alagad mo, magkapareho kayo ng guro. Siya ay dapat ang banal na doktor. Ang banal na doktor. Ako. Hoy, sinabi na ng aking guro, kilala lang niya ang banal na doktor, hindi siya ang banal na doktor. Pero guro, bakit pwedeng magkaroon ng dalawang guro si Julian? Ang iyong kuya ay talagang may pambihirang talento. Guro, dahil lang masyado kang mahirap, mamaya, maghahanap din ako ng dalawang guro, isa ay isang mayamang babaeng guro, para siya ang magsusuporta sa iyo. Oh, ha. Oh, aking mabuting alagad. Napakabuti mong anak. Hoy, sa piging ng pag-aaral sa makalawa, kapag nakilala natin ang banal na doktor, gagaling na ang sakit ng iyong asawa. Talaga? Magaling. Kaya ko ring gamutin ang sakit na ito,
Hindi ko palang nakikita ang mga sangkap ng gamot. Ang sakit ni Clara ay nangangailangan ng 1,000 taong pagong, sinaunang bihirang halaman, 100 taong uod ng seda at niebe ng Agosto. Ang 1,000 taong pagong at ang sinaunang bihirang halaman, pareho kong mahahanap. Ang mahalaga, ito. Ang 100 taong uod ng seda ay talagang mahirap hanapin. Tungkol naman sa niebe ng Agosto, ako. Ibig kong sabihin ipapagawa ko ng ritual ang banal na doktor, tapos magkakaroon tayo ng niebe ng Agosto, di ba? Kaya, kailangan pa rin nating makiusap sa banal na doktor. Sa makalawa ay ang piging ng pag-aaral ng mga Smith. Kung gayon, ang banal na doktor, makakapunta ba siya? Napakabuti ng aking pakikitungo sa banal na doktor. Pagdating ng panahon, sasabihin ko sa kanya, tiyak na tutulungan niya si Clara sa paggamot. Ethan, ang lalaking iyon, tatay, nanay. Ngayon, pumunta ako sa mga Davis para makita ang Clara. At talagang hinayaan ni Ethan na ihiya ako sa publiko. Ang lalaking iyon ay nagpapakita ng mas kaunti at mas kaunting paggalang sa amin, ang mga Smith. Ang Victor natin ay ngayon ang dakilang alagad ng ang banal na doktor. Ano ba ang iniisip ni Ethan na siya? Kapag pinag-uusapan ito ang buong bagay tungkol sa ang banal na doktor, ay isang kasinungalingan. Ang mga matatanda sa Arcadia ay handa lamang tumulong dahil tinitingnan nila ang Victor bilang dakilang alagad ng ang banal na doktor na nagbibigay ng tulong sa aming pamilya. Kapag nalaman nila na nagsisinungaling kami, ang aming pamilya ay magwawakas. Tatay, ano ang dapat naming gawin? Bago ito ma-expose, kailangan mong masecure ang Clara muna. Tama, eksakto. Kunin mo ang Clara muna. Kapag ang Davis Group ay nasa iyong mga kamay, kahit alam ng lahat na hindi ka ang dakilang alagad ng ang banal na doktor, sino ang maglakas loob na magsalita? Tanging sa panahong iyon, ang aming pamilya ay tunay na magpupunyagi. Kapag nangyari iyon, ang mga Smith ay talagang uunlad. Pero sa ngayon, Clara ay labis-labis na pagkahumaling sa Ethan. Siya ay lubos na nasa kanyang panggagaway. Hindi man lang siya tumitingin sa akin. Kung gayon, ipipilit natin ito. Mabuti, tatawag ako sa Clara ngayon. Papapunta ko siya. Magagawa ba talaga iyon? Huwag kang mag-alala. Kapag ginamit natin ang Ethan bilang pang-akit, Clara ay talagang lalabas. Halika. Mr. Smith. Clara, halika. Tatay, nag-drive dito ang Clara. Hindi siya dapat uminom. Ito, Clara. Uminom ka ng tsaa. Clara, gusto kong gamitin ang tsaa para humingi ng paumanhin sa'yo. Ako ay lubos na nagkamali ngayon. Kung hindi mo inumin ang tsaa, ako ay habambuhay na magdadalamhati. Ito. Mr. Smith, nasaan ang mga gamit ni Ethan? Ako. Bakit ako nahihilo? Victor, bitawan mo ako. Anong ibinigay mo sa akin? Pamparelax. Clara, pagkatapos ng gabing ito, magiging akin ka na. Bitawan mo ako. Aray, Aray, Clara, putang ina mo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagdurusa. The Davis Estate. 4, 2. pass. Kung magpapas ka, 4, 5, 6, 7, 8. Bomba, 4 na 2, 4 na 2. 4 na 2, ha? Kaya mo bang talunin iyan? Oy, Ethan, the Smith Villa. Bilis! Halika at iligtas mo ako. Anong nangyayari? binigyan ni Victor ng droga si Clara. Sinusubukan niyang gahasain siya, kailangan ko siyang iligtas.
Clara, kahit anong malamig na shower ay hindi makakatulong. Bakit hindi na lang kita tulungan? Lumabas ka! Bastos ka! Umalis ka na rito! Ang drogang ito, Bitawan mo ako! kung hindi tayo makikipagtalik, maaari kang mamatay. Kapag hindi ka nakipagtalik sa isang tao pagkatapos inumin ito, mamamatay ka. Clara, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang mamatay. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ikaw nga ang pinakamagandang babae sa Arcadia. Naaaliw ako sa'yo. Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Sinong kumakahol? Mahal, narito ako para iligtas ka. Mahal, narito ako para iligtas ka. Ethan, sinira mo na naman ang mga plano ko. Ethan, Arg. Mahal. Halika na. Ethan, halikan mo ako! Anong tsaa ito? Mr. Smith, ito ang Mount Nimbus na Hongpao. Ang tsaa na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat libra. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang tsaa na ganito kamahal? Itapon mo yan. Opo. Sandali, teka. Para sa mga bilyonaryo, ihain mo ang tsaa na ito. Itatago natin ang tsaa na ito. Para sa mga medyo hindi gaanong mayaman, ang mga milyonaryo sa na berde na lang. Paano naman yung mga hindi man lang, milyonaryo? Seryoso? Lemon water. Opo. Hoy, ikaw, tigil. Ay, limonada. Opo. Tumigil ka. Sa tingin mo libre ang limonada? Gago ka. Sa mga hindi nagkakahalaga ng milyon-milyon, tubig lang ang ibigay. Opo, opo. Hoy, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Tama. Ganito dapat ang pag-uugali namin, ang mga Smith. Ang pagiging sobrang gastador noon ay talagang hindi katanggap-tanggap. Tatay, hayaan mong linawin ko. Sa piging ng pag-aaral ngayong araw, kailangan mong suportahan ako. Hindi lang natin kailangan kumuha ng pera sa mga mamumuhunan, kailangan din nating pilitin si Clara na magpakasal. Gagawin nating mawalan ng lahat si Ethan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pinapayagan sa aking piging ng pag-aaral. Naglalakad sa ulap. Nakikita mo? Hindi kanya papapasukin. Av. Naglalakad sa ulap. Hindi kanya papapasukin. Af. Dumating na ba ang banal na doktor? Hindi mo ba naiintindihan ang wikang pantao? Hindi ka welcome dito. Victor, bantayan mo ang iyong bibig. Clara, dati akong haling na haling sa'yo. Pero ngayon, ganap na nahumaling ka sa si Ethan na ito. Wala ka nang pakialam sa akin. Ngayon, ako na ang dakilang alagad ng banal na doktor. Ayaw mong magpagamot? Ganoon ba? Kailan darating ang banal na doktor dito? Hemp. Pagdating ng banal na doktor, ako ang magpapaliwanag. Hemp. Hindi na kailangan. Clara, kilala ng aking guro ang banal na doktor.
Pagdating ng panahon, papakiusapan ko ang aking guro na magbigay ng magandang salita para gamutin kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sige, Oy, Ethan. Magagawa ba yan? Si Victor ay ang dakilang alagad ng banal na doktor. Lola, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari kay Clara. Si Ahem, mga kaibigan. Ngayon ang aking malaking piging ng pag-aaral. Bago tayo magsimula, may natanggap na akong balita na ang aking dakilang guro, ang banal na doktor, ay papunta na. Ay naku, ang hirap mag-navigate sa mga kalye ng lungsod na ito. Nawawala na naman ako. Ang bawat isa dito ngayon ay kaibigan ko. Maliban kay Ethan. Noon, ang tatay kong si Richard at ang nanay kong si Susan ay lubos na nagmamahalan. Pero pagkatapos, ang nanay ni Ethan ay pumasok at inagaw siya. Pinilit ang tatay ko na pakasalan siya at winasak ang aming pamilya na nag-iwan sa amin na magkahiwalay ng 5 taon. Victor, ang nanay mo ang kerida, alam mo yan. Kung magpapatuloy kang magsalita ng katarantaduhan, sasampalin kita. At ngayon si Ethan ay ginagawa ang parehong bagay sa pagnanakaw ng aking kontrata ng kasal at pagpapakasal kay Clara imbes na ako. Ethan na, ginagaya niya ang lahat ng ginagawa ko. Ninakaw niya ang kontrata ng kasal ko at kinuha ni Clara para sa sarili niya. Victor, binabaligtad mo ang katotohanan. Ano ang mapapala mo sa ginagawa mo? Clara, nabulag ka ni Ethan ganap. Hindi ko sinisisi ang sarili mo. Maghiwalay ka lang sa kanya at pakasal sa akin. Kukunin kong Diyos na doktor para gamot ka. Ano sa tingin mo? Ethan, huwag mong kalimutan, ako na ang dakilang alagad ng Diyos na doktor. Kung maglakas loob ka, gawin mo ulit ang kalokohan mo. Sasabihin ko sa dakilang guro ko para hindi gamot si Clara agad. Ang dakilang guro ko, ang Diyos na doktor, nagpapagaling ng tao, pero hindi libre. Kung iligtas niya ang buhay mo, dapat mamuhunan ka sa Smith Group. Kung iligtas niya ang buhay ni Clara, dapat dalhin niya ang buong pamilya Davis bilang bigay kaya niya at pakasal sa akin, Victor. Patas yan, di ba? Oo, walang problema. Gagawin namin ang sinasabi mo, Mr. Victor Smith. Tama, oo. Mayroon bang tutol? Tutol ako. Mayroon pa bang may tutol? Ako ay may tutol. Guro, nakolekta mo na ba ang lahat ng halamang gamot? Oo. Ayos yan. Kaya ang natitira na lang ngayon ay ang banal na doktor, ang daan taong uod ng seda, at ang niebe ng Agosto. And well, ikaw ba yung batang galing sa mga Smith, di ba? Narinig ko lang na sinabihan mo si Clara na hiwalayan ang aking alagad at pakasalan ka. Mr. Arthur, ang aking dakilang guro, ang banal na doktor, nandito ba siya? Hey. Ang banal na doktor ay dumating na. Ano? Nasaan na ang aking dakilang guro ngayon? Ako ang banal na doktor. Guro, kailan ka naging ang banal na doktor? Hey. Aaminin ko na. Ako ang banal na doktor. Ang taong katabi ko ay ang aking alagad, si Ethan. Aamin ako. Ako ang banal na doktor. At ang taong ito ay ang aking alagad, Ethan. Ethan, matandang lalaki, gusto mo bang maniwala kami sa iyo? Paano mo ito mapapatunayan? Oo, paano mo ito mapapatunayan? Oh, naiintindihan ko na. Ikaw at Ethan ay nagtutulungan. Sinubukan mong lokohin kami, mga kasinungalingan. Patunay? Sige nga. Ang mga bulaklak na tuyo ay muling mamumukadkad. Ang patay na kahoy ay muling mabubuhay. Sapat na ba iyon? Ang banal na doktor, pasensya na. Hindi ko kayo nakilala. Ako?
Hindi ko alam na kayo ang banal na doktor. Umalis ka. Hindi ako ang dakilang guro mo. Lahat ng alagad ng ang banal na doktor na kwalipikado para magkaroon ng alagad ay may hade na palawit na ito. Tayaan natin. Oy, dakilang guro. Talagang dakilang guro ko kayo. Tignan mo ang hade na palawit. Ang palawit na ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Kapag mayroon ako ng palawit na ito, ako ang alagad niya. Ako ang dakilang alagad mo. Hindi ba yan ang hadi na palawit ko? Ibalik mo yan. Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Dakilang guro. Nakikita mo? Talagang dakilang alagad mo ako. Totoo nga ang palawit. Guro. Ang hade na palawit ay tunay. Guro. Ninakaw mo ang hade na palawit ng aking mabuting alagad, ang malaking kasinungalingan. Gusto kong makita kung paano mo ito ipapaliwanag. Kaya sabihin mo sa akin, ang palawit na ito ibinigay sa iyo ng iyong guro? Gusto kong itanong, sino ang iyong guro? Aking guro, ang palawit ko. Kinuha ko ito kay Ethan. Anong guro? Ang mayroon ako. Pero dahil ang banal na manggagamot ay nagtatanong sa ganitong paraan, ibig sabihin ay handa siya na maniwala sa akin. Ang palawit ay akin. Wala siyang guro. Kalokohan. Nagsisinungaling ka. Itigil mo ang paninirang puri sa akin dito. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang iyong guro? Nakuha ko. Ang banal na manggagamot ay maraming disipulo. Kailangan ko lang pangalanan ng isa na pinakamalayo sa Arcadia at ang pinakamahiwaga, dapat lokohin ang lahat. Ang guro ko ay ang maliit na banal na manggagamot. Ethan, alam mo ba sino ang maliit na banal na manggagamot ay? Hoy Ethan, Ano? may ideya ka ba kung sino ang munting banal na doktor? Sinabi mo sa akin ang iyong guro ay ang munting banal na doktor. Alam niya ba iyon? Dapat alam niya iyon. Hoy Ethan. Nag-aangkin siya bilang iyong alagad. Ano? Guro, hindi ba sinabi niya ang kanyang guro ay ang munting banal na doktor? Kaya sino ang kuya ay ang munting banal na doktor? Oh, anak ko. Oh, aking tangang alagad. Ikaw ang munting banal na doktor. Imposible. Kung alam mo noon ang alam mo ngayon, hindi mo gagawa iyon. Banal na palad. Tanggapin mo ito, Victor, para sa pagiging impostor. At sa pagiging peke. At ikaw, Susan, para sa pag-agaw ng kanyang lugar at sa pagwasak ng kanyang pamilya. Honey, at ikaw, Richard, para sa pagbasag ng kanyang puso at sa pagiging hindi karapat-dapat na asawa. At isa pa, Richard, para sa pagtatakwil sa iyong pamilya at sa pagiging kahiyahiyang ama. Guro, ang galing mo! Ngayon, ako si Arthur. Gagamitin ko ang banal na token para pag-isahin ang buong mundo at permanenteng itimangtala ang Smith Group. Wala na tayo. Tapos na talaga. Victor. Sinira mo ako. Tatay! May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo. Kailangan mong maniwala sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Pag-asa? Sino pa ang magbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon? Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo? Anak, Tatay! Tatay, ako ang anak mo! Tigilan mo ako sa pagtawag na tatay. Hindi kita anak. Isa lang ang anak ko. Si Ethan iyon. Ethan. Ako ang iyong tunay na ama. Ethan. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, sasampalin kita. Tapos na. Ang mga binti mo at ang iyong sakit ay parehong gumaling na ngayon.
Ibabahagi ko ang magandang balitang ito kay Lola Davis. Oy, Sandali, may mas mahalaga akong gagawin. Ano iyon?